Pasang-awa, iyan ang markang ibinigay ng ilang taong bayan sa katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong Lunes. Ang dahilan, hindi nila maramdaman ang pangako at mga nagawa at puro hindi naman umano natutupad. Pero para naman sa isang eksperto, magandang indikasyon na ang isang pasang-awang marka. Ang dahilan, alamin natin sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sa akin lang, ang grade ko siguro na ibigay sa ating mahal na Pangulo ay 7. Siguro mga 6. Para sa akin po, 50-50. Mga 6 po. Hindi mataas, hindi rin naman mababa, pero sige na nga, pasang-awa. Yan ang markang ibinigay ng ilang taong bayan sa katatapos lang na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes. Anila kumbaga, pwede na, pero sana may i-improve pa. Anila maganda naman ang naging SONA ng Pangulo, pero daing ng ilan at ika nga sa SONA. So, ano na? Hindi naman kasi anila ramdam ang kanyang mga ipinangako. Sabi niya dati na bababa yung presyo ng bigas, na magba-20 ang kilo. Wala naman nangyayari. Mas lalo nagmamahal ngayon yung bigas. Mga iba, siguro hindi na naman matutupad hanggang mag-end yung term niya. Hindi niya po natutupad yung iba niyang sinasabi. Napayapangako niya po. Pero para sa isang eksperto, magandang senyales ang pasang-awang grado ng ilang taong bayan dahil ibig sabihin aniya nito, naabot ng mamamayang Pilipino ang mensaheng ipinapaabot ng Pangulo. Lalo pat hindi gaanong teknikal, halos 95% ng talumpati nasa wikang Filipino at mga napapanahong issue ang laman nito. Medyo presidential, decent at na iintindihan ng mga tao yung mga pinagsasabi ngayon ng presidente. Understandable rin aniya ang pasang-awang score dahil wala rin naman halos bago sa mga pangako ng Pangulo. In terms of the policy, halos nabanggit na yun eh. So it's just a more refreshing retelling of the old policies. Kaya I would understand again bakit pasang-awa. Kasi nga naman kahit maayos, nakakonect ako sa tao, syempre yung mga tao magtataas ng kilay na parang, oh, to ba yan? I mean, narinig ko na yan. Pero bakit parang hindi yan yung ginagawa mo? Pero kung siya ang tatanungin, satisfactory ang naging SONA ni Marcos Jr. ngayong taon. He is saying to the Filipino people, I am one with you. Naiintindihan ko yung mga gusto nyo, yung mga issues nyo. Plus points din ang mariing pagpunto ng Pangulo sa katiwalian ng ilang mga politikong nasa pwesto, gayon din ang maliliit na pasaring nito sa oposisyon. Mayroon siyang dig against kay na Baste Duterte through General Torre. Tapos yung issue on the laptop, may nabanggit din siya about that, na nakaprocure tayo ng laptop na walang anomalya. So alam natin na medyo subtle na tira yan kay Sara Duterte, VP Sara Duterte nung siya ay nasa DepEd. Gayunpaman, dapat panindigan aniya ng Pangulo ang mga binitawang pangako at katapangan noong Lunes dahil Intinding-intindi ng mga tao yung mga sinabi mo at yung mga plano mo at yung mga gusto mo mangyari. Ang tanong na lang next year, babalikan ka nila. para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.